Yan. Tapos wood accent. So plywood lahat po yan. Lahat po na nakikita nyo na yan, plywood po yan. Pero hinaspehan po natin para mas maging buo siya. Kaya kung napapansin nyo, ganda niya tingnan na. Bali, ginawa namin parang solid wood. Kaya nga saludo ako sa mga tropa natin. Kung ano po yung mga gusto kong ipagawa, nagagawa nila. So, dito sa taas, may nakit tayo. So, nakompleto na to. Tingnan nyo. So, ito yung sinasabi ko lagi. So, hindi naman natin pipilit sa mga may ayaw. Pilit natin sa mga may gusto. No? So, dito nag-waterproof tayo. Akyat tayo sa taas kasi kailangan natin mag-waterproof dito sa side na to kasi kung napapansin nagmamantsa. Kaya nga sabi ko dapat ma-treat natin yan ng waterproofing. Installation tayo mga kamusta, no? Using 80 by 80. So ito random design ng granite natin or porcelain tiles. So yun yung ginagamit natin. Pag sinasabing random, isang uri ng design ng marble na tiles mga kamusta na na-encounter ng karamihan. Kung saan dito, ito yung naging choice ni client. Pagkakalam ko rin, solid follower pala natin. Ito ko. Oh yes, sir. Nice meeting you, idol. Nabonohan na to na tay. Nabonohan na yun. Okay na, dapat mula ang ganat ini ko ma. Mula ang kumang ganat ha. Si Tatay Augusto. Tapos dito may mga tanim din tayo dito. Project update tayo dito sa Rojas number 5. Ayan si Kuya John sa Landra para sa tiles installation natin. Pasok tayo dito. Ayan. Paki-off nga muna yung music doon Kuya John. Yung music pakipatay. So pinapapatay ko yung music mga kamusta dahil syempre makaka-copyright tayo. Diba? So dito may mga kulay na kukulay dito. So sa mga susunod na araw, pag naayos na lahat ng mga timpla ng kulay natin, then magkukulay na ho tayo. Kasi ito ready to paint naman na lahat. Kumbaga yung final color na ho o kaya yung pinakakulay niya na talaga. So sabi nga ni Madam, tayo na bahala. So yun na yung mga ginagawa natin ngayon. Okay? So tiles installation tayo mga kamusta, no? Using 80 by 80. So ito random design ng granite natin or porcelain tiles, no? So yun yung ginagamit natin. Pag sinasabing random, isang uri ng design ng marble na tiles mga kamusta na na-encounter ng karamihan. Kung saan dito, ito yung naging choice ni client. So using 80 by 80 na napakaganda. Ibig ko sabihin na napakaganda, maayos siya, malalaki, design na hindi na, kumbaga hindi siya yung maraming dugtungan. So ang gusto kasi ni client, kumbaga talagang malalaki. Kung may mas malaki pa nga sana dito, yun ang gagamitin natin. Pero ito yung pinaka-available dun sa Wilcon. So galing pa to ng Wilcon mga kamusta, no? So tingnan natin. Yeah. Lalo na pag natapos na lahat, makikita nyo na yung ganda niya. So sabi ko nga 80 by 80 na tiles mga kamusta, no? So napakaganda kasi tinitingnan ko. Ayan, no? Maayos siya. Ayan. Matigas na kasi pagka ganitong kalalaking tiles. Yan ang bentahin ng mga 80 by 80. Pag malalaki, matitigas na siya. Tsaka yung thickness nung itong tiles na mas makapal na compare sa mga 60 by 60 lang. Yun yung kaibahan niya. Tapos syempre hindi siya yung basta-basta nag-chip. So mga naka-encounter na rin ako ng mas malalaking tiles dito. Kung sa tibay talagang mas matibay siya, no? Yun nga lang, medyo pricey lang siya compare dun sa 60 by 60.
Pero kung i-compute mo dun sa may kabuuan, tapos ito yung i-compute mo ulit. So may mga diferensya about dun sa may presyo niya. Kumbaga mas mataas siya compare sa 60x60. Pero ang kagandahan niya, mas maganda naman yung outcome. Okay? So dito, yan. Anytime na matapos kasi to, makakapagkulay na rin tayo. Doon na natin makikita yung ganda ng project natin dito. For now kasi, yung kumbaga, tatapusin lang muna natin lahat. Kasi sayang naman yung pintura, sayang naman yung ipapahid mo kung sakali na ito ay hindi pa tapos yung ibang part, yung maduming part, kagaya nito. Pagka ganito kasi maalikabok pa, no? So dito yung mga stocks natin. Medyo marami-rami ito kasi buo to eh. Yung dito. So buo yan. May isa na lang yung tiles na. And then dito magbe-base na rin kami ng para dyan sa magbe-base tayo dyan sa tiles na yan dito sa may hagdan. So yan ang gusto ni Madam. Okay? So dito wala naman na tayong ganong update. So transfer of CCTV lines. Ito lang naman tsaka yung main line. So ito kasi may site evaluation tayo. So lagi kong chine-check to. Kada site mayroon tayo na ito mga kamastan. Kung ano yung bibilin ko sa mga tropa, ipapagawa. Meron tayo site evaluation. Okay. So using dry pack method tayo mga kamastan. Okay. So pag ganito na yan, pag natapos yan sa part na yan, dito na. Hanggang dito sa kitchen. And then ito pala, sa kitchen na din, ginagawa na rin namin yung design na ito. Then isasubmit natin kay client. And then if ever na okay na sa kanya yung design na yon, proceed na ho tayo sa cabinetry. Kasi okay naman na ito eh. Lalo na pag natapos na yung tiles natin, then proceed na tayo dito. Kasi kung makikita nyo yung PVC natin, kompleto na eh. So okay na. At abangan na to. Mapapinturahan na natin lahat. Okay, tara. Punta tayo sa row 6. Row 6. Okay, project update tayo dito sa Rojas number 6. Ayun o, iwasan natin yung music doon. Okay, so sa ngayon, pagmamasilya na ho ng mga cabinet natin. Bago natin tropa ho. Poging-pogi. Si Coco Martin ng Dialan Builders na. Kaso nga lang, balbasarado. No? Okay, so sa ngayon mga kamusta ang ginagawa namin, ayan, pagmamasilya ng ating mga doors at saka may nagmamasilya na rin sa loob niya. So ito na rin yung ating metal tubular mga kamusta, pero niya lang wala pa hong haspe yan. Base color pa lang ho tayo. Pag tinatawag na base color, yan na po yung kulay nung pinaka tubular natin, pero meron siyang accent o kaya naman meron siyang design na kung saan talagang hibla lang mga kamasta ng para dun sa may wood na design natin. So yun po yung gagawin natin dito na susunod. Pero for now, ito yung mga ginagawa ng tropa ngayon. Finalize kami ng kulay and then cabinet, ito na rin yung ginagawa namin. Okay, so masilya, tapos ayusin na lang ho lahat sa ilalim, tapos proceed tayo sa tiles pagkatapos niyan mga kamusta no? And then dito naman nasimulan na rin namin i-repair kasi plumbing, i-repair natin yan para maayos na lahat. Yung heater niya, lahat na ho, pati yung mga linya pa ng ibang part ng CR natin. Okay, so sa TNB. So dito sa taas ay nakita tayo. So nakompleto na to. Tingnan nyo. So ito yung sinasabi ko lagi. So hindi naman natin pipilit sa mga may ayaw. Pilit natin sa mga may gusto. No? So dito nag-waterproof tayo. Akyat tayo sa taas kasi kailangan natin mag-waterproof dito sa side na to kasi kung napapansin nagmamantsa. Kaya nga sabi ko dapat ma-treat natin yan ng waterproofing
So although wala pa yan yung sa may mga quotations natin o kaya mga trabaho natin, kailangan natin magawa kaagad bago tayo mag-finalize ng kulay. So sa mga susunod na araw, gagawin na rin ho yung okay, ilalagay na rin. I mean, ganun din yung mga bintana natin. So ilalagay na rin ho yung mga yun. Kasi ito naka smoke na ho yan yung gagamitin natin. Okay? So finalization na tayo. Pati salamin na ito, kakabit na rin ho namin. Yung salamin natin dyan, kakabit na rin ho natin. So sa ngayon, aakyat tayo doon sa taas. Ito, inantay na lang natin yung curing time na, then saka natin tanggalin lahat ng mga forma. Okay. So ayos na, aakyat yung tropa sa taas. So kailangan natin i-troubleshoot yun para maayos lahat tumutulo sa taas. Kasi ito is slab to, buo yan. Kaya kailangan natin maayos. Okay, so tara, saglit tayo sa office kasi may kailangan tayong i-finalize para sa isang project na susunod. Ay, hello sa'yo. Ay, kuya. Yes, sir. I won't give up on us. Ang lamig dito. Okay, so tara. Ito tayo ng Villa Verde. Sama natin si engineer. Ano niya na si client? Mag-isa rin ni Ano Ika si dito. client kuya? So kinuha ko na rin si Rayban para yun ang gamitin natin. Tayo. Kasagad. Lahat eh. Hello kayang. Project update tayo dito sa Villa Verde project. Mga kumusta na. Ay mga tropa. Ang ganda ng ngiti ni Noya eh. Tsaka di Vergel eh. Yung mga solid na tropa natin. Diba? So, sa pag-aalaga ng tropa, napaka-importante yan para sa akin. Tiles, ayan. Kulang na lang to kasi dito sa part pa na to. So, pagkabiyahe natin ng Wilcon, kukuha pa tayo niyan. So, dito, ayan. Tinatapos na lang yung pintura dito sa part na to para maalis na rin yung scaffolding. Then, malinisan na rin ho dito. Stair natin, ayos na rin. So, tingnan nyo tong TV console. Wow. TV na lang kulang. Diba? Napakaganda, napaka-smooth. Glossy yan. So, makikita nyo lang, medyo malikabok siya, nagtatrabaho pa lang tayo. So, mix of bright white. Yan. Tapos, wood accent. So, plywood lahat po yan. Lahat po na nakikita nyo na yan, plywood po yan. Pero hinaspehan po natin para mas maging buo siya. Kaya kung napapansin ninyo, ganda niya tingnan, no? Bali, ginawa namin parang solid wood. Kaya nga, saludo ako sa mga tropa natin. Kung ano po yung mga gusto ko ipagawa, nagagawa nila. Lahat ng mga gusto ko i-meet, namimit. Lahat ng mga gusto ko namimit nila. So, importante sa akin yung outcome. Napakaganda. At saka yung, syempre, masasabi mo na maayos talaga. Yan, yung lagayan ng TV natin. So, sa ilalim ng stair. Diba? So, walang imposible. Kahit na may mga ganyan part, pwede palang gawin. Yeah. And then, meron siyang wall-fluted panel. Okay? So, may enough space pa para may lagayan tayo. Floating shelves. So, yung mga ginawa natin dyan. And then, dito naman, sa kitchen. Saglit, tingnan natin wala to. Ayan. So, although napakita ko na to ng mga last videos natin. Pero, syempre, kahit na makalat pa dito kasi ina-finalize na nga natin. Gusto ko i-flex. Yeah. So, dito may mga cover ito. Yun na lang po yung ilalagay natin.
And then, yung mga cover ng mga cabinet natin. Yan na rin yung ini-install ngayon. Lahat na ho. So, bali, okay na. Tapos yung nasa ilalim niya, yan na lang po yung ginagawa natin ngayon para mapinturahan na rin. So, eto, acrylic finish lahat po yan. So, acrylic finish, alam po ng karamihan kung gaano kaganda ang acrylic finish. Tingnan na. Reflection ng light. Talagang magre-reflect yan. Makikita mo na mapino, lahat na po. Kaya nga, parang sabihin na natin na parang isang bagay na hindi naman parang talagang magpapaganda ng bahay namin kung paano mo siya gagawin. Ito isang room. Ayan. Na dati ito yung kitchen, pero ito yung in-extend natin na kitchen. So, nag-extend tayo dito. So, ito na yung ginawa natin ngayon. So, tingnan natin. Ayan. So, nilagyan lang namin ng masking tape para habang inaantay yung curing time niya, hindi siya dumidikit kasi may curing time tayong sinusunod. Isa pa, kung mapapansin, hindi pa siya makintab kasi nga i-finish natin to dito na nakakabit na. Kumbaga yung pinaka-face niya. Kasi habang nagpipintura ka kasi nagbabago yung klima, ngayon iba rin yung kalalabasan niya. Kung makintab o kaya hindi. Diba? Yan, makintab dito, hindi. So, i-finish pa natin ang buo. Dito, sa part na to, ayos na rin. So, napakaganda niya na tingnan. Bar counter natin, ayos na rin. So, ikakabit na rin yung mga ilaw dito, mga kamusta na. Kukompletuhin na lang din to. And then, yung nandito sa ilalim. Yan. So, medyo excited ako sa part na to. Kasi, syempre, makukompleto na yung project natin dito sa Villaverde. At makikita na rin natin yung outcome before and after. So, ipopost natin yan. And hopefully, magustuhan nyo, mga kamusta na. Ayan, no? Ano? So, napatigil tayo nag-vlog kasi nga si Kuya, yung ating client si Sir, dumating. May pasalubong tayo. Unbox natin ito mamaya pagka-uwi. So, maraming salamat sa client natin. Yay! Nakakatuwa. Siyempre. Ayun, no? Diba? wala si Sir nasa likod na. At i-unbox natin ito mamaya. Talaga matutuwa dito yung mga anak ko eh. Paano nagkali? Naghukay ako. Tara na nga. Depang kamen. Tara. At opa, subukan mo. Si Papa magdadrive para masubukan niya si Raven. First time niya may drive. Pilak ba madi? Tapos tara. At daan pa sana kami Murong, kaso diretso na muna kami sa Bayong sa Solano kasi may nakausap na tayong client na naka-schedule. Magti-3 na. Kulangin na yung oras natin kaya bukas na tayo pupunta ng Murong. Okay. So dito hanapin lang natin si client. Hello po. Hello sir. Hello ma'am. Yun. Hello. Ayun. Ito. Yes. So magsusukat lang tayo para dun sa may finishing works. Ayan sila madam. Okay na? Okay. So tara. Tapos na tayo sukat mga kamusta no. So punta na tayo at dediretso pa tayo ng Baskaran at magsusukat. Ayan, so dito tayo. Ay, hello sir. Good afternoon po. Good evening, sir. Yeah. Ayan. So ito yung susukatin natin para malagyan na natin ng quotation si Sir. So ito yung gagawin natin kung sakali mga kamusta. So abangan nyo to kay Sir. Pagkakalam ko rin solid follower pala natin.
Brendo ko. Oh, yes, sir. Okay. Nice meeting you, idol. Di ba? Ito, hindi na po. Okay na po. Okay na to. Na ano na to. Inuna ko na. So, abangan nyo to. Sige, okay. Thank you po. Lahat na yun, sir, ano? Yes, sir. Nyo na lahat. Po. Kami na po lahat pa. Sige po. Sige po. Okay, let's go. Natakot naman. Ito na tayo sa bahay. Ayan o. Malaki na yung mga talong natin. Si Tatay Agosto, pag-alaga natin ng mga gulay na tanim. Siya na rin nagtanim, syempre. Nabonohan na to na tay. Nabonohan na yun. Okay na, dapat mula ang ganat ini ko ma. Mula ang kumangganat tay. Si Tatay Agosto. Tapos dito may mga tanim din tayo dito. Kahit na nangungupahan tayo dito sa park na to, at least pinayagan tayo magtanim kasi lahat to inupahan natin. Hindi natin gandaan. Doon sa dalawang room na yun, kinuha na natin. Para kung sakali mamasyal si Sir Rex tsaka si Sir Mac, may tutuluyan, no? So, dahil nga lumipat tayo dito sa isang room, papalipat din natin yung aircon. Wala pa tayong pambili ng isang aircon para dito. Tsaka isa pa, yung mas maliit na yung kukunin natin para dito sa kabila. Kasi ito magiging guest room to. Depende kung ito yung magiging guest room o yun nasa kabila. So, inaayos lang natin. Palipat natin kay Deo. Okay na, yung aircon natin dito. Mga ilang araw na rin na wala kami aircon dito. Reklamo na si Mrs. Tara, punta lang kami sa office. And then pa-finalize lang naman sa mga quote. At yan, kita-kita tayo ulit bukas. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. At yan, maraming salamat. God bless po. Bye.